Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2251. Tinamaan gamit ang kanyang espada, isinagawa ang pagsira sa void ng buong lakas, tinamaan ang grupo ng mga bangkay na puppet ng walang pag-aalinlangan. 5 o 6 na bangkay na puppet ang sunod-sunod na tinamaan ng maraming sugat. Hindi malalim ang mga sugat na ito ngunit malawak ang sakop, ito ang epektong gusto ni Jack. Malakas ang depensa ng mga bangkay na puppet at kung may ibang nakatayo roon, hindi magdudulot ng malaking pinsala ang sugat o magiging dahilan para hindi sila mawala ng lakas. Gayunpaman, naiiba si Jack, hindi siya umasa sa pagsira sa kanilang mga katawan upang patayin ang mga bangkay na puppet. Dagendong. Ang mga sugatang bangkay na puppet, parang isang leopardo na labis na nagalit, ay marahas na lumingon at tumingin kay Jack na biglang sumulpot sa kanilang likuran. Inilantad nila ang kanilang matatalas ng ngipin kay Jack pagkatapos ay inikat ang kanilang mga katawan at sumugod papunta sa kanya, ngunit sa sandaling iyon, ang mga bangkay na puppet ay biglang tila tinamaan ng kidlat sa utak at hindi makagalaw. 2 beses na umugoy ang kanilang katawan, na parang nawala ng lahat ng enerhiya, at bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog, nawala ng buhay. Ang mga sugat sa kanilang mga katawan ay naglalabas ng kulay abong itim na usok at naglabas ng tunog na parang inihaw na hilaw na karne, ngunit walang kakaiba sa mga sugat. Hindi ang katawan ang nasunog at kinakalawang, kundi ang kaluluwa ang kumokontrol sa lahat ng kanilang mga galaw. Sa sandaling bumagsak sa lupa ang mga bangkay na puppet na ito, diretsyong tumingin sa kanila si Jack, na para bang nasa katawan ng mga bangkay na puppet na ito ang kanyang mga mata. Gaya ng inaasahan, mayroong espesyal na enerhiya sa mga bangkay na puppet, at nang sila ay mamatay, isang maputlang kulay abo, parang usok na enerhiya ang kumawala mula sa kanila. Na parang kinokontrol ng isang bagay, ang enerhiyang ito ay agad na nahila palayo sa katawan ng mga bangkay na puppet at biglang sumulpot patungong kanluran. Biglang lumingon si Jack at nakita ang isang pamilyar na figure, nakatayo pa rin ng tuwid, direkta sa kanluran ng kanyang kinaroroonan. Ito ang Divine Warrior. Ang sentro kung saan nagtatagpo ang kulay abong enerhiya ay ang katawan ng banal na mandirigma. Kaya, hinihigop ba niya ito? Para mapatunayan kung mali siya, itinuro ni Jack ang kanyang mga daliri sa paa at muling sumugod patungo sa grupo ng mga bangkay na puppet. Ayaw gumalaw ng itim na mahabang espada sa kanyang kamay. Isang liwanag ng espada ang tumama sa grupo ng mga bangkay na puppet. Agad na tumusok sa kanilang mga katawan ang hindi bababa sa 10 bangkay na puppet. 15 espada ng kaluluwa ang nagtagpo upang bumuo ng isang puwersa na agad na tumagos sa kanilang panlabas na balat at diretso sa kanilang panloob na kaluluwa, tulad ng isang hilingen ng karne, ang tanging bakas ng kaluluwa na natitira sa katawan ng bangkay na puppet ay agad na ginulo ng Destroying the Void. 10 pang mga puppet ng bangkay ang nahulog sa lupa, at ang kulay abong enerhiya ay muling kinuha mula sa mga katawan ng mga puppet ng bangkay. Ang tuwid na katawan ng banal na mandirigma ay hinigop ang lahat ng mga enerhiyang ito sa kanyang katawan na parang isang karagatan na hindi mapupunan. Naningkit ang mga mata ni Jack, hinanap niya ang kapangyarihang iyon, ngunit unti-unti itong hinihigop ng Divine Warrior, na siyang nagpaangat sa kanya. Bagamat halos walang katapusan ang mga labanan sa mundo ng dugo, sa labas, bukod sa mga daldalan, wala nang iba kundi tunggalian sa pagitan ng Thousand Lives Pavilion at Corpse Pavilion. Gaano nakatagal? Nagmamadaling lumapit si Griffin Olsen kay Howard Olsen at nag-aalalang sinabi. Ang ni Howard Olsen ang oras sa kanyang isipan. Siguro matagal bago uminom ng tsaa, ano ang problema? Nakaramdam si Griffin Olsen ng batong bumibigat sa kanyang puso at huminga ng malalim ng ilang beses, ngunit sa halip ay mas lalo siyang hindi komportable. Hindi pa rin lumalabas ang lalaking yan. Gaano katagal siya magtatagal doon? Nang maisip niya ito, medyo namula ang kanyang mga mata. Sumulyap si Rave Jones kay Griffin Olsen at bahagyang natawa, anong problema? Ano pa bang magagawa ng kapatid mo? Marahil dahil hindi pa lumalabas si Jackie, nababalisa siya. Hindi naging maganda ang pagsasama ni Riv at Griffin. Bagamat si Riv ang nangungunang panloob na disipulo, minamaliit pa rin siya ni Griffin bilang isang piling disipulo, ngunit hindi ito naging problema para kay Riv. Mahilig magsalita si Griffin ng mga walang kwentang bagay, at sa tuwing nakakasalubong niya si Riv, may sinasabi itong sarkastiko sa masamang paraan. Kabanata 2252.
Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Reeve dati, pero ngayong ganito na ang hitsura ni Griffin, nakahinga ng maluwag si Reeve at hindi niya napigil ang magsalita ng mga sarkastiko pabalik gaya ng ginagawa ni Griffin dati. Kaugnay nito, namula si Griffin sa galit kaya namula ang mukha niya, at marahas niyang iniling ang ulo para titigan si Reeve. Muntik nang lumabas ang mga mata niya, anong ibig mong sabihin, Reeve Jones? Nakakakumbinsi ba o hindi? Paano mo nalaman ang mga iniisip ko? Mahinang sumanghel si Reeve, sino ba ang hindi nakakaalam ng nasa isip mo, yung mga matang yon ay hindi pa rin umaalis sa lugar kung nasaan si Jackie simula nang ilipat ka pabalik mula sa mundo ng dugo, siguradong gusto mo talagang makita si Jackie matapos siyang malubha ang masugitan at mailipat pabalik sa Divine Void Slope. Itinaas ni Griffin ang kanyang baba at sinabing, ano ang mahalaga sa iyo kung gusto ko itong makita o hindi, hindi ito ang gusto ng sinuman, at tiyak na mangyayari ito. Hindi lumabas ang lalaking ito dahil napakabilis niya at mahusay sa pagtakas. Nagpakita si Jackie ng pambihirang pagganap sa lugar ng pagtitipon para sa roll call. Sa simula, hindi direktang nilabanan ni Jackie si Oliver Sayer ngunit ginamit niya ang kanyang bilis upang maiwasan ang atake ni Oliver. Ang eksena ay malinaw na naaalala ng lahat ng naruroon. Pagkatapos marinig ito ni Reeve, hindi pa niya naibubuka ang bibig niya nang biglang sumugod si Theo Garfield at sinabing, ibig mong sabihin, napakabilis pala ng pagtakas ni Jackie. Nang sabihin niya iyon, may pigil na pananabik sa kanyang tono na para bang natagpuan na niya ang sagot na matagal na niyang hinahanap. Tumanggaw si Griffin, hindi niya ito ginagawa-gawa lang na dahilan para saruan si Jackie. Tunay ngang katangi-tangi si Jackie sa kanyang kakayahan sa pagtakas, bagamat hindi pa siya kailanman nailipat sa Divine Void Slope, kaya naman medyo hindi kumbinsido si Griffin at kusang loob na sumuko. Gayunpaman, naramdaman niyang nagawa ni Jackie na manatili sa loob para sa isang oras ng tsaa, lahat salamat sa kanyang mas mabilis kaysa sa karaniwang bilis ng pagtakas. Nakahinga ng maluwag si Theo nang makitang tumanggaw si Griffin. Bigla siyang ngumisi, akala ko ang lalaking iyon ay napakahusay sa lakas at talento, pero isa lang pala siyang lalaking ang alam lang ay tumakas. Paanong hindi maintindihan ni Reeve ang kalagayan ni Theo ngayon? Siyempre, ayaw niyang makitang ipakita ni Jackie ang kanyang pambihirang lakas at talento. Tutal, ang relasyon nilang dalawa ay parang tubig at apoy. Ang makitang malakas ang kaaway ay parang paglalagay ng kanyang puso sa isang nagliliyab na apoy at pagpapasingaw nito. Kinutya ni Reeve si Theo at sinabing, Theo, gamaan ang pakiramdam mo, pero huwag mong kalimutan na sa ikalawang yugto, hindi gaanong gumamit ng lakas si Jackie para lutisin ang pangalawang Divine Warrior. Ang mga salitang ito ay parang isang palayok ng malamig na tubig na nabadbad sa ulo ni Theo, at agad na sumama ang kanyang mukha. Malamig na tinitigan ni Griffin si Reeve. Kanina lang noong tumahimik ka, akala ko isa kang lalaking akma sa sitwasyon, pero ngayon parang baliw ka na rin, ano ang kinalaman ng malakas na lakas ni Jackie sa iyo? Paulit-ulit mo siyang pinagtatanggol ng ganyan, maganda ba ang tingin niya sa iyo? Umiling si Reeve at walang pakialam na sumagot, totoo na hindi iyon gaanong mahalaga sa akin, pero masaya akong nakikita kang nagdurusa. Sa sandaling sinabi niya ito, lalong naging halata ang sama ng loob sa pagitan nila. Galit na galit si Griffin kaya't namula ang kanyang mukha. Kung walang limitasyon sa espasyo, malamang ay sumugod na siya palapit at nilabanan si Reeve. Nang makita ng ibang mga disipulo ng Dulce Sovereign Pavilion ang sitwasyon, dali-dali silang nagsalita upang pakalmayan silang dalawa habang si Nelson Lester ay nakikipaglaban pa rin sa loob ng mundo ng dugo. Dahil wala siya bilang pinuno, hinahayaan na lamang niya ang iba na makialam upang payapain ang mga alita na ito. Labis na nag-aatubiling si Theo na may pumuri kay Jackie, at ang eksenang gugustuhin niyang makita ay ang pagdura at pag-apak kay Jackie ng 1,000 tao ng may kabangisan. Kabanata 2253. Nakita na ni Theo si Reeve bilang kanyang kaaway. Napatay na ni Jackie ang Divine Warrior dati, pero ano ang pinatutunayan nito? Ang galaw na iyon ay maaaring ang enerhiyang nakuha ni Jackie sa pamamagitan ng labis na paggamit ng kanyang sariling enerhiya sa buhay para magpasikat. Kilalang-kilala na sa mundong ito, may mga sekretong paraan para makakuha ng malaking enerhiya sa pamamagitan ng labis na paggamit ng sariling buhay. Matapos marinig ito, mariing tumanggo si Griffin at sadyang tinaasan ang kanyang boses para malinaw itong marinig ng lahat ng nasa paligid niya. Tama si Theo brother, ang lalaking iyon ay nasa intermediate stage pa lamang ng innate level. Sa lahat ng tao rito, siya lang ang nasa intermediate stage ng innate level, pero ang lakas na ipinakita niya ay higit pa sa 50% ng mga tao rito. Ang nagbigay sa kanya ng ganitong talento, isa lamang siyang nakatatandang disipulo. Tiyak na gumamit siya ng isang nakakaubos buhay na sekretong pamamaraan para makilala at purihin ng iba.
Ang ganitong uri ng paninirang puri ay maaaring basta-basta sabihin ni Griffin, at sinabi niya ito ng may katwiran na parang totoo. Matapos marinig iyon, nadama rin ng mga tao sa paligid niya na ang sinabi niya ay napakamakatwiran. Si Jackie ay nasa panggitnang yugto pa lamang ng likas na antas. Sa mahigit 180 katao rito, si Jackie lamang ang nasa yugtong iyon, at ang lahat ng iba pa, nang walang pagbubukod, ay mayroong paglilinang sa huling yugto ng likas na antas. Gayunpaman, nang harapin ang pangalawang banal na mandirigma, nagpakita siya ng lakas na ikinagulat ng lahat, nalampasan ng 50% ng mga tao rito, na nagpaisip sa mga tao kung gumamit ba si Jackie ng ilang sikretong pamamaraan. Kung hindi, si Jackie ay may taglay na napakagandang talento. Sinabi ni Griffin na si Jackie ay isa lamang nakatatandang disipulo sa Dul Sovereign Pavilion, hindi man lang isang piling disipulo, at sapat na iyon na patunay na si Jackie ay walang talento para maging isang piliing disipulo. Mukhang wala talagang pakialam ang lalaking ito para sa sarili niyang reputasyon, gumamit pa siya ng sekretong teknik na umuubos ng kanyang life energy para mapalakas ang kanyang attack energy. Sa tingin ko ay naipit ang ulo niya sa isang malaking bakal na gate. Tama si Kuya, hindi karaniwang ginagawa ng mga tao ang ganitong bagay na nakakasira sa sarili. Ang mga bagay tulad ng pagpapahaba ng enerhiya ng buhay o labis na pag-agaw ng katawan ay mga sikretong pamamaraan na hindi madaling magamit kapalit ng pagkaubos ng enerhiya. Ang hinaharap, walang alinlangan ng lalaking iyon na magkaroon ng reputasyon sa harap ng lahat. Talagang binuksan nito ang aking mga mata. Pagkatapos ng mga salitang ito, nakita na ng mga tao si Jackie bilang isang lalaking labis na nahuhumaling. Pinaikit ni Reeve ang kanyang mga mata, kahit hindi niya pa gaanong kilala si Jackie noon, ayaw niyang marinig ang mga disipulo ng ibang sekta na sinisiraan ang mga disipulo ng Dul Sovereign Pavilion. Hindi siya yung tipo ng taong katulad ni Griffin na para sa sarili niyang kapakanan ay walang pakialam sa mukha ng Dul Sovereign Pavilion. Umubo siya ng mahina at malakas na sinabi, kung talagang ginamit niya ang sikretong pamamaraan ng labis na paggamit ng kanyang enerhiya sa buhay at kinabukasan, walang paraan para manatili siya sa mundo ng dugo ng ganito katagal. Kapag nagamit mo na ang sikretong teknik na ito, kailangan mong tapusin ang labanan sa maikling panahon, at alam ng lahat na ang sikretong teknik na ito ay may epekto sa oras, hindi nito siya kayang suportahan hanggang ngayon. Napaisip muli ang mga tao dahil sa paliwanag ni Reeve nang may ilang salita mula kay Griffin na nagpabalik sa kanila sa kanilang mga unang iniisip. Hindi ba't nasabi ko na lahat noon? Ang lalaking ito ang pinakamagaling tumakas, at dahil napakayabang niya, malamang ay ginawa niya ang lahat para lang makakuha ng atensyon ng publiko. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2254. Napagdesisyonan na ngayon ni Griffin na ang dahilan kung bakit kayang magtagal ni Jack sa mundo ng dugo ay dahil magaling siyang tumakas at umiwas sa mga atake, sa halip na dahil sa kung gaano siya kalakas. Ang paliwanag na ito ay katanggap-tanggap sa karamihan pangunahin dahil naimpluwensyahan ito ng paglilinang at katayuan ni Jack. Maraming mga taong mas mataas ang antas kaysa kay Jack sa cultivation at status ang atubiling maniwala na ang isang taong tulad ni Jack ay mas malakas kaysa sa kanila at maaaring manatili sa mundo ng dugo ng mas matagal kaysa sa kanila. Tila umalangaw-ngaw sa mga tao ang mga salitang sinabi ni Griffin. Tama ang kapatid na ito. Kung ang isang tao ay mahusay tumakas, maaari talaga silang manatili sa mundong iyon ng matagal, ngunit ang ganitong uri ng pag-uugali, bukod sa kakayahang manatili sa mundong iyon ng mas matagal na panahon, ay wala ng ibang epekto. Tama, isa lamang itong pagkukunwaring mas magaling kaysa sa iba, isang walang kabuluhang gawain, ang iba ay nasa mundo ng dugo, buong pusong nakikitungo sa mga bangkay na papat, ngunit siya ay nasa mundo, puno ng kanyang sarili na nagsisikap na gumawa ng reputasyon sa harap ng lahat. Maraming tao ang hindi humanga kay Jack at walang hinanakit laban sa kanya, kaya hindi sila nagsalita ng prangka tulad ng mga kaaway ni Jack. Gayunpaman, ang kahulugan ng mga salitang ito ay magalang na nagpahayag na labis nilang kinamumuhian ang ginawa ni Jack sa mundo ng dugo, ngunit para lamang ipaglaban ang reputasyong iyon kaya niya ginawa ang isang walang kabuluhang gawain. Ano ang saysay ng pananatili sa mundong iyon ng matagal? Wala ni isa sa mga banal na mandirigma sa harap namin ang nawala, kaya ano ang saysay ng pagtakbo ng sapat na bilis? Tingnan ninyo, ang pangalawang banal na mandirigma na nasa harap ng disipulo ng Corpse Pavilion ay nawala na rin. 120 bangkay na puppet, bawat isa ay 30 ay kumakatawan sa isang banal na mandirigma. Ang pagkawala ng dalawang banal na mandirigma ay nagpapatunay na ang lalaking nakamaskara sa mundo ng dugo ay nakapatay ng hindi bababa sa 60 bangkay na puppet. Labis na nagulat ang mga tao matapos makita ang eksenang ito.
Maraming tao ang naiinggit at humanga sa kinaroroonan ng lalaking nakamaskara noon. Ginamit niya ang sarili niyang lakas para patunayan na ang disipulo ng Corpse Pavilion ay tunay ngang napakagaling. Habang tumataas ang performance ng lalaking nakamaskara, lalo namang napapansin ang mga pagkukulang ng iba. May ilang taong nagsabi pa ng ilang sarkastiko, parang pananatili sa mundo ng dugo ng napakatagal, pero may ilang taong nakapatay ng 60 bangkay na puppet, ang iba naman na nakakuha ng kalamangan sa pamamagitan ng panlilinlang ay hindi man lang nakapatay ng 30 bangkay na puppet. Gaano katagal sa tingin mo ang lalaking iyon, si Jack, na tatakbo sa mundo ng dugo? Pagkatapos sabihin ito, hindi niya napigilan ang pagtawa, ang kanyang tawa ay puno ng sarkasmo at pangungutya. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Theo Garfield ang pagtawa at dali-daling sinabi ng malakas, marahil para mapatunayan ang kanyang lakas, kahit ang disipulo ng Corpse Pavilion ay tumakbo palabas pagkatapos makumplito ang misyon, hindi man lang siya nag-abalang lumabas. Ito lang ang tanging paraan para patunayan na nagawa niyang manatili sa mundo ng dugo ng sapat na katagalan para maging mas malakas at mas may talento kaysa sa atin. Ang huling salitang iyon ay puno ng kasinungalingan, malinaw na isang rhetorical na pahayag, ngunit pumukaw din ito ng galit sa loob ng karamihan. Bagamat puno ng poot ang mga salita ni Theo, masasabing malamang na mangyari ang bagay na ito. Kung mahusay ang lalaking iyon sa pagtakas, tiyak na ginagawa niya ang lahat para manatili sa mundong iyon ng mas matagal. Kabanata 2255. Pagkatapos sabihin iyon ni Theo, maraming tao ang bamulong, at ang ilan ay sadyang hindi hinaan ang kanilang mga boses, na para bang naririnig ng mga disipulo ng Dulce Sovereign Pavilion. Isang disipulo na nasa gitnang yugto ng likas na antas, kahit malakas siya, gaano pa kaya siya kalakas. Gamit ang mga ganitong taktika para patunayan ang kanyang talento, iniisip niyang bobo ang lahat ng iba pa. Mayroon ba ang Dulce Sovereign Pavilion? Wala nang iba. Paano nila hinahayaang makapasok sa lihim na lugar para mamatay ang isang disipulo na nasa gitnang yugto ng likas na antas para sa resources? Matapos marinig ang mga sarkastiko na salitang ito, namula ang mga mukha ng mga disipulo ng Dulce Sovereign Pavilion, maliban kay Griffin, na parang may sumampal sa kanilang mukha ng 2 beses. Ang ilan sa mga disipulo ng Dulce Sovereign Pavilion ay nagsimulang magalit kay Jack. Ito ay dahil mahilig magpasikat ang batang ito at kinaladkad sila kasama niya para kutsain. Gayunpaman, nakangiti si Griffin at nasa 2 magkaibang kalagayan kumpara sa ibang mga disipulo ng Dulce Sovereign Pavilion. Tuwang-tuwa siyang marinig na pinapahiya ng iba si Jack kaya hindi niya magawang palakpakan ang mga taong iyon at pilitin silang magsalita pa. Gayunpaman, sa isip ni Griffin, baliwala ang reputasyon ng Dulce Sovereign Pavilion, at nang makita niyang hindi natuloy ang kwento ng mga tao, gusto ni Griffin na magdagdag pa ng ilang salita sa kwento. Maya-maya lang, may biglang nagsabi mula sa paligid, tingnan ninyo kung nasaan si Jack kanina. Nawala na rin ang banal na mandirigma sa harap niya. Ang mga salitang ito ay parang isang kidlat na bigla na lang sumabog sa pandinig ni Griffin habang itinataas niya ang kanyang ulo para tingnan ang lugar kung saan nakatayo si Jack kanina. Gaya ng sinabi ng lalaki, ang banal na mandirigma, na dapat sana'y nakatayo ng tuwid habang hawak ang mga sandata, ay nawala sa isang punto. Mabilis na nasaksihan ng lahat ang eksenang ito. Ang mga nanguyam lang kay Jack na ang alam lang ay tumakas ay agad na parang nabutas ang 100 malalaking langaw sa kanilang mga bibig, hindi makapagsalita. Parang may bamara sa lalamunan ni Theo, namumula ang mukha sa hirap huminga, hindi makapaniwala sa nakikita. Tumawa si Riv at sinabing, mukhang si Kuya Jack ang pumatay ng 30 bangkay na puppet, at hindi ko alam kung sino ang nagsabing si Kuya Jack lang ang nakakataka sa mundo ng dugo. Sa mga nagsabing si Kuya Jack lang ang nakakaalam kung paano magpanggap, 30 bangkay na puppet ba ang napatay nila tulad ni Kuya Jack? Ang ilang salitang ito ay parang isang malakas na sampal sa mga mukha ng mga nanguyam kay Jack, marami sa mga ito ay hindi pa man nakapasok sa mundo ng dugo. Kahit na ang iba ay nakapasok na sa mundo ng dugo, imposibleng patayin ang 30 puppet ng bangkay. Kahit na ang antas ng cultivation ng mga puppet ng bangkay na iyon ay nasa unang yugto pa lamang ng likas na antas at hindi alam kung paano gumamit ng martial arts. Gayunpaman, ang bilang ng 120 puppet ng bangkay ay napakarami, at ang napakalaking bilang ay lubos na lampas sa kaya ng mga taong ito. Sa panahon ng labanan, hindi lamang nila kinailangan patayin ang mga puppet ng bangkay sa harap nila, kundi kinailangan din nilang pigilan ang iba pang mga puppet ng bangkay sa pagtama sa kanila, at napakakaunti sa kanila ang natagalan sa pag-atake ng kaeg. Sa kanilang paningin, ang pagpatay ng 30 bangkay na puppet ay hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao.
Kung may isang taong may pambihirang lakas na nakapatay ng 30 bangkay na puppet, matatanggap nila ito. Gayunpaman, isang disipulo na nasa panggitnang yugto ng likas na antas, na hindi man lang isang piling disipulo, ang nakagawa nito. Malinaw na mas malakas siya kaysa sa kanilang lahat doon, na walang dad ang nakaapekto sa kanilang tiwala sa sarili. Ang boses ni Riv ay parang isang matalas na espada na tumatagos sa puso ni Theo at Griffin. Kabanata 2256. Tama si Kuya Griffin, magaling tumakas si Kuya Jack, pero may tanong lang ako sa isip ko, masasagot ba ito ni Kuya Griffin para sa akin? Ang pagpatay ba sa bangkay na puppet ay isang bagay na magagawa kung kaya mo lang tumakbo ng mabilis? Matalas ang tanong, o baka hindi naman talaga ito isang tanong, at alam ng lahat ng nandito ang sagot kung paano posibleng patayin ang mga bangkay na puppet sa pamamagitan lang ng pagtakas. Alam ng lahat na kahanga-hanga ang depensa ng puppet ng bangkay. Para masira ang depensa ng puppet ng bangkay at mawala ang kakayahan nitong lumaban, kailangan ng isang tao na magkaroon ng napakagandang enerhiya sa pag-atake, na hindi kayang gawin ng karamihan sa mga tao roon. Kahit pa may makagawa nito, imposibleng magawa ito sa ilalim ng kayeg ng mga bangkay na puppet. Ang ekspresyon ni Griffin ay walang pinagkaiba sa pagkain ng tae, ang mga salitang ito mula kay Riv ay para akusahan siya. Tutal, ngayon lang naman nagsalita si Griffin, inilarawan ng masama si Jack at iniisip na ang tanging dahilan kung bakit hindi siya lumabas ay dahil magaling itong tumakas. Huminga ng malalim si Griffin, halatang hindi niya masagot ang tanong na ito mula kay Riv, kahit ano pa ang sabihin niya ay makakasira ito sa sarili, lalo pang kinamumuhian ni Griffin si Jack sa puso niya. Natuklasan niya na hanggat kalaban niya si Jack, kahit anong mangyari, siya ang talo. Wala ring ekspresyon si Theo at walang sinabi. Ang lalaking nakamaskara sa mundo ng dugo na may hawak na itak, ay patuloy na hinihiwa ang mga bangkay na puppet na nakaunat ng kanilang matutulis na kuko patungo sa kanya. Kumislap ang kidlat sa ibabaw ng itak na parang ang itak ay nababad sa mga ulap ng kulog sa loob ng libu-libong taon. Ang kidlat sa talon ay kumislap na kulay lila itim, at bawat bangkay na puppet na sumugod sa kanya ay mabibiyak ng depensa ng kidlat. Pang! Parang kidlat na tumatama sa lupa, sa tuwing ihahampas ng lalaking nakamaskara ang kanyang itak, isang kulay lilang itim na kidlat ang tumatama sa mga bangkay na puppet na ito. Ang mga balat ng mga puppet ng bangkay ay tinamaan, ng itim, at nabulok. Pinigilan ng enerhiya ng kulog ang masasamang espiritu, at ang mga puppet ng bangkay na ito ay pag-aari ng masasamang nilalang, kaya sa ilalim ng malakas na pag-atake ng enerhiya ng kulog, ang mga katawan ng mga puppet ng bangkay ay sumabog na may mga itim na marka ng dugo sa lahat ng dako. Dalawa pang bangkay na puppet, sa ilalim ng walang tigil na paglaslas ng itak, ang bumagsak sa paanan ng lalaking nakamaskara, na malamig na sumulpot ng 85. Ito na ang 85 bangkay na napatay niya, at sa ngayon ay natatakpan na ang lupa ng mga bangkay ng mga bangkay, ang ilan ay nawasak, habang ang iba ay may natitira na lamang na braso o binti. Hirap na hirap huminga ang lalaking nakamaskara, ang tunay na enerhiyang dumadaloy sa kanyang daluyan ay payat na ng payat, bagamat ang lakas ng lalaking nakamaskara ay mas malakas kaysa sa isang normal na tao, at ang kanyang talento ay mas malakas pa kaysa sa ibang ngunit anuman ang mangyari, nasa huling yugto pa lamang siya ng likas na antas. Kahit na umabot na sa antas ng pagtigas ng tagsibol ang kanyang cultivation, pinigilan niya pa rin ang kanyang cultivation dahil kinailangan niyang pumasok sa secret place for resources. Kaya ngayon, hindi na niya magamit ang enerhiyang mayroon siya noong siya ay ganap ng nagtagumpay. Ang resulta ng patuloy na paggalaw ay ang mabilis na pag-agos ng tunay na enerhiya palayo, at napansin niya na habang dumarami ang mga bangkay na napatay niya, mas lalong nagiging mabangis ang pag-atake ng mga natitirang bangkay na puppet. Sa sandaling ito, ang mga bangkay na puppet sa harap niya ay tuluyang nabaliw, at ang kulay ng dugo sa pagitan ng kanilang mga mata ay lalong tumitindi. Ngayon, ang lalaking nakamaskara ay nakatayo sa harap ng mga bangkay na puppet na ito, parang isang sariwa at masarap na piraso ng matabang karne na ipinakita sa harap ng mga gutom na halimaw. Sumugod sila ng walang pakundangan, buhay man o kamatayan. Kumunat ang noo ng lalaking nakamaskara habang itinuturo ang kanyang mga daliri sa paa at balisang umatras. Ngayong wala pang 60% ng kanyang tunay na enerhiya ang nasa kanyang katawan, hindi niya maaaring sayangin ang kahit kaunti nito. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2257. Patayin ang pinakamaraming puppet ng bangkay gamit ang pinakakaunting lakas. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng daloy ng tunay na enerhiya, ang lakas ng pag-atake ay humihina rin at ang bilis ng pagpatay sa kalaban ay natural na bumabagal.
Ang parehong mga eksena ay ipinapakita ng magkakasama sa iba't ibang mundo ng mga karakter. Hindi lamang ang lalaking nakamaskara ang nahaharap sa matinding pagkaubos ng kanyang tunay na enerhiya, kundi pati na rin si Graham Elliot ay nag-aalala rin dahil ang kanyang panloob na tunay na enerhiya ay medyo naubos na rin, ngunit mayroon pa ring 80 o 90 bangkay na puppet sa harap niya na matamang nakatitig sa kanya. Huminga ng malalim si Graham at ginawa ang parehong desisyon gaya ng lalaking nakamaskara na nagpapababa sa pagkonsumo ng tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Ang kanilang layunin ay kumpletuhin ang pagpasa, hindi ang baliw na patayin ang mga bangkay na puppet sa harap nila. Habang lumilipis ang panahon, parami ng parami ang mga tao, mula sa mundo ng dugo, ang malubhang na sugatan at pagkatapos ay inilipat pabalik sa Divine Void Slope, at unti-unting 10 tao na lamang ang natitira sa mundo ng dugo. Ang bawat isa sa 10 taong ito, maliban kay Jack, ay ang pinakamagaling sa loob ng samahan ng clan. Parehong ang kanilang talento at lakas ay ang pinakamagaling. Sa oras na ito, sa lokasyon ni Nelson Lester, isa sa mga banal na mandirigma sa harap niya ay tuluyan ng nawala. Nangangahulugan ito na matagumpay na napatay ni Nelson ang 30 bangkay na puppet. Ang kanyang pagganap ay maituturing na inaasahan at hindi inaasahan. Noong una ay inakala si Nelson na siyang pinakamalakas sa Dulce Sovereign Pavilion, ngunit ngayon, tila kahit na talagang malakas siya, hindi na siya ang pinakamalakas sa Dulce Sovereign Pavilion. Matagal nang nakapatay si Jack, 30 taon na ang nakalipas, at ngayon ay hindi pa rin siya nailipat, na nagpapatunay na nagpupersage pa rin siya, o pumapatay pa rin siya. Bulong ni Griffin, bakit hindi pa siya lumalabas? Hindi patas. Habang sinasabi ang mga salitang ito, medyo nasa kawalan si Griffin ng ulirat, talagang nagulat siya nitong mga nakaraang araw, nag-aalalang nagsalita si Howard Olsen nang makita niya ang hitsura ng kanyang kapatid. Ayos ka lang ba, kuya? Huwag mo nang masyadong isipin, baka yung lalaking iyon. Biglang natigilan si Howard, sa katunayan, hindi niya alam kung anong mga salita ang dapat niyang gamitin para aliwin si Griffin sa oras na ito, tutal, mas kilala niya ito kaysa sa sinumang iba pa sa kanyang puso. Hindi na kailanman mareresolba ang sama ng loob sa pagitan ng kanyang kapatid at ni Jack, hindi nila gusto ang isa't isa, at pareho nilang gustong dumanas ng miserableng kamatayan ang isa't isa, at dahil lalong lumalakas ang kanilang mga kalaban, walang sino man ang magiging masaya. Kahit na sabihin pa ng iba ang mga pinakanakakaaliw na salita, hindi pa rin siya mapapagaan ng loob, tingnan ninyo. Nakapatay na ng 70 bangkay na puppet ang mga disipulo ng Corpse Pavilion, at isa na lang ang natitirang balakid para sa kanya. Ang huling balakid ay kumakatawan sa huling banal na mandirigma na nababalot ng pulang liwanag. Mayroong 4 na banal na mandirigma sa kabuuan, at nalampasan na niya ang 3 sa kanila. Isa na lang ang natitira, nagpupumilit pa ring tumayo sa malayo. Dahil marami na ang natalo, ang huli ay hindi na itinuturing na hadlang. Ang natitirang 30 bangkay na puppet ay napakasimple para patayin ang lalaking nakamaskara. Malapit nang matapos ng lalaking nakamaskara ang tila imposibleng misyong ito. Sa sandaling ito, sumigaw ang isang disipulo ng Thousand Lives Pavilion, nakapatay din ang kapatid kong si Graham ng 70 bangkay. Napapat, sa puntong ito, ang mga mata ng karamihan ay lumingon sa dating kinaroroonan ni Graham, at gaya nga ng sinabi niya, ang banal na mandirigma sa harap niya ay nag-iwan din ng isa. Kabanata 2258. Oo nga naman, ang mga master mula sa mga sekta sa ika-4 na baitang ay malinaw na mas malakas kaysa sa mga mula sa mga sekta sa ika-3 baitang. Tingnan mo, ang lalaking nagngangalang Jack ay nakapatay na pala ng 60 bangkay na puppet. 2 Divine Void Warriors ang nawala sa harap niya. May sumigaw sa gulat. Nagulat ang lahat sa sinabi ng taong iyon at halos lahat ay napatingin sa kinaroroonan ni Jack. Totoo nga, 2 sa mga Divine Void Warriors ang nawala. Marami sa kanila ang napanganga sa gulat. Naaalala ko na nasa intermediate stage pa lang siya ng innate level. Paano niya ito magagawa kung nasa intermediate stage pa lang siya ng innate level? Patuloy ba niyang ginagamit ang kanyang mga sikretong kasanayan? May isa pang taong malamig na yumuko at nagsalita ng may walang pakialam na ekspresyon sa mukha. Hindi ka ba makapag-isip ng 2 beses bago ka magsalita? Paano magpapatuloy si Jack ng ganito katagal kahit na ginamit niya ang mga sikretong kasanayan? Tama ang taong ito. Kahit na gamitin ni Jack ang sikretong kasanayan at isakripisyo ang kanyang buhay, napakaliit na oras lamang ang makukuha niya bilang kapalit. Kapag nawala na ang epekto ng sikretong kasanayan, papasok na siya sa yugto ng pagbagsak. Sa panahong iyon, mawawala na ang mahigit 70% ng kanyang lakas. Karaniwan, gagamit lamang ng isang sikretong kasanayan sa desperasyon bilang huling paraan. Kung hindi, mas malaki ang mawawala kaysa sa mapapala.
Sa simula, inakala ng lahat na kikilos si Jack tulad ng binanggit ni Griffin. Akala nila ay uubusin niya ang kanyang buhay at nakatagong potensyal para magmukhang maganda sa harap ng lahat. Gayunpaman, tila hindi iyon ang nangyari. Paano gagawin ng isang taong kayang pumatay ng 30 bangkay na puppet ang isang bagay na ganito katanga? Mukhang marami ring nakatagong talento ang mga sekta sa ikatlong baitang. Bumantong hininga at nagluksa ang disipulo mula sa Thousand Lives Pavilion. Pagkatapos niyang magsalita, agad na tumahimik ang mga tao sa paligid niya. Walang pumatol dahil nagsasabi siya ng totoo at wala ni isa sa kanila ang nakaisip ng dahilan para pabulaanan ang sinabi niya. Iniisip ko kung gaano katagal nila kailangan para matapos ang misyon. Sino sa tingin mo ang unang makakakumpleto ng misyon? Ilan sa kanila ang makakakumpleto ng misyon? Unti-unting inalis ng sunod-sunod na tanong ang kanilang mga iniisip kay Jack. Agad na natuon ang atensyon ng lahat sa mga tanong. Ang unang makakakumpleto ng misyon ay walang dodang ang pinakamatandang disipulo ng Corpse Pavilion. Bagamat si Graham mula sa Thousand Lives Pavilion ay medyo makapangyarihan din, hindi pa rin siya kasing lakas ng pinakamatandang disipulo. Isa sa mga disipulo mula sa Modeled Origin Clan ang prangkang nagsalita na parang hindi siya natatakot na makasakit ng damdamin ng iba. Ipinagmalaki ng mga disipulo ng Corpse Pavilion ang sinabi ng taong ito. Gayunpaman, nadama ng mga disipulo mula sa Thousand Lives Pavilion na hindi marunong magsalita ang lalaking ito. Siya ay mula sa isa sa mga sekta sa Hilaga ngunit nagsasalita siya para sa Corpse Pavilion. Gayunpaman, wala sa mga disipulo mula sa Thousand Lives Pavilion ang nagprotesta. Tutal, alam nila sa kanilang mga puso na tama ang taong ito at may katuturan ang kanilang pagsusuri. Ang kanilang senior brother na si Graham ay malakas ngunit bahagyang mas mahina siya kaysa sa lalaking nakamaskara. Lumingon ang lalaking nakamaskara sa isang tabi at itinigil ang kanyang pag-atake. Hinugot niya ang itak mula sa katawan ng bangkay na puti at ang itim na dugo ay tumulo. Pababa sa talam. Tila may kidlat na kumikislap sa itaas ng talam na may kaluskos. Ang itim na dugo ay nasunog habang ang kidlat ay pinakawalan at pumutok kasabay ng inilabas na init. Kasabay ng isang malakas na kalabog, direktang bumagsak sa lupa ang ika-109 na bangkay na puppet at nagkalat ang alikabok sa buong lugar. Kabanata 2259. Isang malamig na tingin ang dumaan sa mga mata ng lalaking nakamaskara. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa huling 11 na puppet ng bangkay. Sa sandaling ito, ang bilang ng mga puppet ng bangkay na natitira ay hindi banta sa kanya. Gayunpaman, ang hindi nakahinga ng maluwag ang lalaking nakamaskara. Tutal, habang dumarami ang mga bangkay na pinatay niya, lalong nagiging baliw ang mga natitirang bangkay na puppet. Sinubukan niya ang lahat para kontrolin ang pagkonsumo ng kanyang tunay na enerhiya, ngunit halos maubos na ang kanyang tunay na enerhiya habang ang mga bangkay na puppet ay lalong nagiging baliw. Ang hirap naman nito, hindi napigilan ng lalaking nakamaskara ang pagsigaw ng kabastusan. Ang 12 ng mga taong lumalaban pa rin ng mag-isa sa mundo ng dugo ay humaharap sa kani-kanilang mga hamon at wala ni isa sa kanila ang nagkaroon ng oras na nakaka-relax. Napakaraming kalaban at natupad nito ang kasabihang, mapapagod nila ang kalaban kahit hindi nila mapatay ang mga humahamon na ito. Inubos ng mga bangkay na puppet na ito ang tunay na enerhiya ng humahamon. Huff! Huminga ng malalim si Jack. Sa isang hakbang ng kanyang mga paa, umatras siya ng 10 metro ang layo. Ang grupo ng mga bangkay na puppet ay sumugod na patungo sa kanyang kinatatayuan habang ikinakaway ang kanilang mga kuko at pangil. Wala ako sa mood para mag-aksaya ng oras sa inyo. Bulong ni Jack, natutunan na niya ang lahat ng kailangan niyang malaman. Sa paglipas ng panahon, nasayang din niya ang marami sa kanyang tunay na enerhiya. Gayunpaman, ang pagkakaiba niya sa iba ay ang kanyang tunay na enerhiya ay nagamit sa batas ng kalawakan. Ang paggamit ng Destroying the Void ay hindi gaanong naubos ang tunay na enerhiya ni Jack. Isang patong ng kulay abong itim na ambon ang Bomb-A-Lot sa itim na espada. Parang may kung anong accelerant na unti-unting nasusunog sa espada. Kumunat ang noo ni Jack at humakbang paabant bago ihagis ang kanyang espada patungo sa 5 bangkay na puppet na pinakamalapit sa kanya. Ang matalas na aura ng espada ay palm unit sa balat ng mga bangkay na puppet bago ang kapangyarihan ng pagsira sa void ay gumalaw sa kanilang katawan sa pamamagitan ng sugat. Bang! 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 Isa pang 5 puppet ng bangkay ang bumagsak sa lupa. Hindi lumingon si Jack sa mga bangkay at muling itinaas ang kanyang espada upang ipagpatuloy ang pag-atake. Isa na namang sunod-sunod na ingay ang sumunod bago bumagsak ang 6 pang puppet ng bangkay. Ang kapangyarihan ng Destroying the Void ay gumaganap sa pinakamataas na antas nito sa mundo ng dugo. Ang isang kasanayang pang-martial na nakatuon sa mga kaluluwa ang nagpadali sa pakikipaglaban sa mga puppet ng bangkay.
Ang malakas na depensa ay isang bangungot para sa mga martial artist. Gayunpaman, wala itong halaga para kay Jack. Tutal, ang kaluluwa ay lubhang mahina at parang isang piraso ng papel na maaari niyang punitin anumang oras. Sa Divine Void Slope, ang natitirang 160 katao ay nakatingin sa mga lugar kung saan ang mga hindi na ibalik ay tahimik na nakatayo. May komplikadong tingin sa kanilang mga mata nang tingnan nila ang mga bakanting lugar na iyon. Tila pinaghalong panghihinayang, panaghoy, inggit, at selos. Ang mga taong ito ay hindi pa nailalabas hanggang ngayon. Nangangahulugan ito na kaya pa rin nilang lumaban. Kahit ang pinakamahinang tao ay nakapatay ng hindi bababa sa 60 bangkay na puppet. Sa ngayon, walang nang ahas na questionin ang mga talento at kakayahan ng mga natitira. Isang malakas na sigaw ang narinig na sinundan ng isang tahimik na kalabog at bumagsak ng malakas si Nelson sa lupa. Sa sandaling ito, labis na napahiya si Nelson at hindi na mukhang isang gwapong binata. Kung hindi lang malinis ang mukha niya, iisipin ng iba na isa siyang basta pulubi. Ang kanyang puting kamisete ay napunit dahil sa mga kuko ng puppet at nakita naman ng iba ang madugong bakas ng kuko sa kanyang katawan sa likod ng mga piraso. May mga marka rin na naiwan ng mga pangil ng puppet. Ang kanyang buhok na dating nakatali ay nakakalat na ngayon sa kanyang balikat. Mukha siyang lubhang kaawa-awa habang ang kanyang mukha ay namumula at namamaga. Agad na nagtanong ang mga disipulo mula sa Dulce Sovereign Pavilion nang makita nila ang nakakahiyang kalagayan ni Nelson. Senior Brother Nelson, ayos ka lang ba? Malubha ba ang iyong mga sugat? Napangiti si Nelson nang mapait at nagsimulang sumakit ang kanyang mga sugat habang hinihila niya ang mga sulok ng kanyang bibig. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2260. Pakiramdam ni Nelson ay nasa isang nakakahiyang kalagayan siya ngayon. Ang kanyang tunay na enerhiya ay tuluyang naubos at napakaraming sugat sa kanyang katawan. Kung hindi napansin ng mundo ng dugo na hindi na siya kayang lumaban, maaaring mamatay siya agad sa susunod na segundo. Hindi niya nagawang lumaban matapos subukan ang kanyang makakaya upang patayin ang 60 bangkay na puppet. Matapos maubos ang kanyang tunay na enerhiya, pinutol niya ang braso ng isang bangkay na puppet. Naaalala pa rin niya ang huling bagay na nakita niya sa mundo ng dugo. Ang braso ng bangkay na puppet ay lumipad sa kalangitan at siya rin ay nahulog sa kawalan ng pag-asa. Walang sino man ang nakakaintindi sa kanyang sitwasyon ng higit sa kanyang sarili sa sandaling iyon. Wala siyang suporta ng tunay na enerhiya at malubhang na sugatan. Handa siya para sa mas masahol pa. Mabuti na lang at naibalik siya sa Divine Void Slope sa mahalagang sandali. Ang mga kaisipang ito ay biglang sumagi sa kanyang isipan at huminga siya ng malalim. Bagamat ligtas na siya ngayon, takot pa rin siya sa nangyari. Nag-aalalang tumingin kay Nelson ang mga disipulo ng Dulce Sovereign Pavilion. Si Nelson ang pinuno ng kanilang pangkat sa paglalakbay na ito patungo sa Secret Place for Resources. Hinangaan siya ng iba pang mga disipulo mula sa Dulce Sovereign Pavilion dahil sa kanyang lakas, pakiramdam ng responsibilidad, at mga mahuhusay na talento. Lubos din nila siyang iginalang pagkatapos ng paglalakbay na ito. Senior Brother Nelson, uminom ka ng gamot para gumaling ang mga sugat mo. Paalala ni Reeve kay Nelson nang makita niyang tahimik lang na nakaupo si Nelson, malalim ang iniisip. Alam niyang tiyak na sugatan si Nelson sa mundo ng dugo base sa hitsura nito. Tutal, nasa isang hindi pamilyar na kapaligiran sila at walang nakakaalam kung ano ang kanilang makakaharap sa susunod na sandali. Ang pinakamahusay na paraan para harapin ang mga ganitong emergency ay ang panatilihin ang kanilang sarili sa pinakamainam na kalagayan. Natigilan sandali si Nelson bago siya tuluyang nakapag-react. Tumangala siya at ngumiti kay Reeve bago kumuha ng tableta mula sa kanyang singsing at nilunok ito. Agad na nagsimulang gumana ang kapangyarihang panggamot sa kanyang katawan, tinulungan siyang pagalingin ang kanyang mga napinsalang meridian at iba pang panloob na sugat. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagsagawa ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay. Pagkalipas ng 15 minuto, iminulat niya ang kanyang mga mata matapos niyang matagumpay na mapigilan ang kanyang mga panloob na sugat. Hindi niya namamalayang tumingin siya sa paligid dahil ang pinaka-importante sa kanya ngayon ay ang kaligtasan ng mga disipulo ng Dulce Sovereign Pavilion. Isang kabuuang 20 disipulo ng Dulce Sovereign Pavilion ang pumasok sa Secret Place for Resources ngunit 19 lamang sila ang naroon ng sandaling iyon. Nagulat at nag-alala si Nelson ng sabay. Posible kayang isa sa kanila ang nasugatan at nadala palabas ng Divine Void Slope. Maaari kayang may ibang nangyari. Tumayo siya at tinanong si Reeve. Junior Brother Reeve, kumusta na ang lahat? Bahagyang tumango si Reeve.
Ayos lang ang lahat, maliban sa iyo, wala nang ibang nasugatan. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Nelson matapos marinig ang sinabi ni Rave. Posible kayang mali ang kalkulasyon niya. Malamang mali ang kalkulasyon niya at May 20th katao, kasama na siya. Muli niyang itinaas ang kanyang ulo sa sandaling ito at tumingin sa lahat ng mga disipulo ng Dole Sovereign Pavilion. Pagkatapos ng isa pang kalkulasyon, nakumpirma niya na mayroong 19 sa kanila, kasama na siya. Sino ang taong hindi lumitaw sa Divine Void Slope? Nasa panganib ba ang taong iyon? Habang lumilipad ang kanyang imahinasyon, ang mga disipulo ng isa pang Dole Sovereign Pavilion ay nagsimulang makipag-usap kay Nelson. Tinanong nila siya tungkol sa kanyang mga sugat at kung kailangan niya ng tulong ng mga tableta. Sumagot si Nelson nang may ngiti sa kanyang mukha. Ayos lang ako ngayon. Kahit na may sugat ako, hindi naman ito malala. Kailangan ko lang magpahinga ng ilang oras at magagamot ko na ang mga sugat ko. Sumulyap si Griffin kay Nelson. Bagamat labis siyang nag-aatubili, si Nelson ang nanguna sa paglalakbay na ito patungo sa secret place for resources at siya ay medyo prestihiyoso. Kung tatahimik siya kapag pinupuri at binabati siya ng lahat, mamumukod tangi siya sa karamihan. Ito rin ang magiging dahilan upang maghinala ang mga tagalabas na hindi maganda ang kanyang ginagawa sa Dole Sovereign Pavilion. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.